Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po, ibabahagi ko sa inyo habang ako'y nag-aalmusal, ibabahagi ko tungkol dito. Siguro marami sa inyo ang nagtataka kung ano to. Ito, kangkong. Ito, violet yan na kamote. Tapos, ito, alugbati yan. Okay. Umuwi kami sa Pilipinas, sa Cavite. We're in sa backyard namin. Meron akong mga tinanim doon ng mga kangkong. Sa amin yan, tinanim ko yan doon. Just sa tabi lang ng bahay. Na talagang mayroon talaga akong pinagawa para makapagtanim ng mga gulay. Tapos, ganun din itong mga alugbati. Ang dami doon. Tapos, inisip ko, baka pwede itong tumubo dito. Wala akong plano na itanim ito dito. Kaya lang, nung inisip ko, mukhang pwedeng-pwede kasi kung ang kangkong tumubo na ganito, pwede rin siguro yung alugbati. So, what I did, talagang nagbalot ako talaga ng alugbati. Technically, nilagay ko sa luggage bag, binalot ko siya sa paper bags, and then, tapos sa plastic bag, and then, here it is. After, I think, 2 days after our travel, na dumating kami. Syempre, yung iba dito, bakit may ganito? Syempre, kinain ko. Alam mo kung anong inano ko dito, pinansahog? Tuna. There you go. And then, ready na siya actually para ilipat dun sa mga raised bed na ginawa ko few years ago. Anyway, kain po tayo. It's early in the morning. And mainit. Ngayon, according to the weather forecast, is around 30. And it can be up to 31 high today. It's just so good. Kung kayo ay mga mahilig magtanim, kung akala ninyo hindi tumutubo dito ang mga halaman dyan sa Pilipinas, well, tumutubo po dito. And marami akong isi-share sa inyo tungkol sa mga nito, paano magpatubo doon sa lupa kasi dito talagang malamig. Mayroon pang nag-a-ice pa yung lupa so hindi pa pwede. So kaya to ganito, madalas yan, pinapatubo ko muna dito sa loob ng bahay para pagka ready na yung lupa, mainit na yung panahon, pwede ko na siyang ilipat. And then, after 2 months, mayroon na akong gugulayin. And anyhow, ito po, nakita niyo dyan, iyan ang breakfast ko ngayon kasi lumalaki rin ang katawan, hindi lang yun. Tumataas din ang timbang, kaya dito muna tayo. Pakunti-kunti lang ang kain. Anyway, maraming salamat po sa inyong panunood. Ako naman ay pupunta na sa garden at itatanim na ito. Ililipat ng mga ito doon. So, nandito na po tayo sa labas. Nandito na ako sa labas. Ito, itong raised bed na to, parang binili ko lang to sa Dollarama. It's, I think, $4.50. Ganon din ito. Tapos, yung mga lupa, itong lupa, yung mga to, buhaghag na siya. Halos lahat galing to sa compost bin. Galing dito. Ayan o. Diyan ko yan. Kinukuha yung mga pampataba niya. Una, bumibili muna ako ng soil sa either sa Costco or Superstore o di kaya naman sa Canadian Tire para pang ano lang dito, dagdag lupa, and then yung mga pataba nanggagaling dito sa compost bin. Okay, so ito, dito ko itatanim ang mga yan. Tapos, ang kangkong dito naman. So, first time kong magtanim dito ng alugbati at saka ng kangkong, hindi ko lang talaga sigurado kung tutubo siya dito. Hoping. There's always first time. How would I know kung tutubo siya o hindi kung hindi ko gagawin? So, it's a little bit of effort here. Affordable pa rin naman siya. Kaya lang, iba pa rin yung sa backyard mo lang tumutubo yung kakainin mo. Parang ang sarap-sarap niya. Sobrang fresh. Hindi lang yun. Yung pinapakain ko sa kanila dito is yung mga scraps na nanggagaling sa kusina namin.
Minsan yung pinapandilig ko dito is yung gatas, yung mga sobrang gatas na nanggaling sa cereal na kinakain ng mga anak ko, tapos ayaw nilang inumin yung gatas. And dito, yun ang pinapadilig ko dito sa mga halaman o di kaya sa mga pananim kong gulay. Tapos pagka maganda ang tubo, syempre kami ang kakain. Anyhow, yeah, okay, tingnan natin kung tutubo siya. I will update probably in 2 weeks. Let's see what will happen. Probably kapag maayos ito, pag tumubo ito, baka 1 buwan from now mayroon na akong gugulayin.